Hello everyone! Welcome po once again sa ating pong programa na kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with Laverne Ducot. Sumasa inyo po ngayong araw ng Martes. Of course, alas 7:30 ng gabi. Pero medyo na-delay po tayo due to some technical problems. But, praise God, we're coming live to you. At kami po ay nandito sa ating church, sa ating church studio. At maraming salamat po once again for joining me. At tayo po yung magsasama-sama at huwag niyo po akong iiwanan dahil tinitiyak ko po sa inyo mapapagpala kayo sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. But before we move on sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan, ay gusto ko muna batiin lahat ng ating mga kababayan sa labas ng Pilipinas. Isang mapagpalat, actually 99 days na lang, FYI, bago sumapit ng Kapaskuhan. Kaya maligaya at mapagpala at mabiyayang Kapaskuhan po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa ibayong dagat, maraming salamat po. And of course, ang mga kababayan natin sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, ay salamat po dahil patuloy niyo ako sinasamahan every Tuesday night at 7:30. At mula po sa aming puso, ay binabati namin kayo ng isang tuloy na tuloy ang Pasko. Atin pong napakinggan na awitin na isinulat ni Mr. Andre Junicio na naghatid sa atin para pasimulan na po yung ating broadcast tonight. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko mula sa mga tinig ng ating mga kaibigang papuri singer. And of course, speaking of Pasko, kung di ako nagkakamali, 98 days pa pala. 98 days before Christmas. At binabati natin, hello everyone, ang mga kaibigan natin na nakatutok ngayon. Pero bago yan, bago po natin bigyan pa ng panahon ng Kapaskuhan, alam niyo po meron kaming pinakakaabang-abangan dahil sa darating na Nobyembre, meron po kaming napaka-espesyal na pagdiriwang. Kaya gusto namin, panoorin niyo po ang inihanda namin para sa inyo. At maraming salamat sa Panginoon dahil napakabuti po niya. Tayo po ay patungo na sa kalahating dekada. Yan po ay bunga sa atin ng biyaya ng Panginoon. So once again, welcome po sa inyong Bible Study Online, and this is Solution with me, and my name is Laverne Ducot. At gusto ko muna pong batiin ang ating mga kaibigan na ka-jamming tonight. Bagaman very limited po yung nakikita ko sa aking Facebook, pero ako po ay nagpapasalamat at binabati natin lahat ng mga kaibigan natin nakasama sa akin. And special greeting po sa aking bayaw. He celebrated his birthday, I think, last Sunday. Si Brother Bob Dalida, ang husband po na aking pinsan na si Ate Irene Dalida. So happy birthday, Bob. Alam po na nanonood siya ngayon. At sa lahat po ng mga nagsiselebrate na kanilang birthday, of course, ang kaibigan natin mula sa Taytay sa Gospel of Grace and Truth Christian Church, si Brother Ewat Manalastas. Hindi ko lang maalala kung kailan sumapit na kanyang kaarawan. I think last Friday. Hindi ako nagkakamali. So happy birthday, bro. At patuloy mong maranasan ang biyaya at pagpapala sa iyo ng Panginoon. At binabati natin lahat ng ating mga kaibigan. Hindi ko kasi nakikita yung kanilang mga pagbati eh. Yes, Mami, pwedeng pakiabot mo sa akin para makita natin mga pagbati ito. So kaibigan, minsan pa, this is Solution with Laverne Ducot, at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga kaibigan natin na kasama natin. At yun nga, salamat kay Sister Fe Sulaina Mapala. Blessed evening po sa inyo rin. Salamat din kay Sister Carmela Bernardo Gurion. At nawawala din eh. Yeah, ibalik, sana magbalik sa akin. At sa lahat po ng mga kaibigan natin na ka-jamming tonight dito yan sa ating programa, kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating mga tanong. And speaking of question, ay gusto ko muna pong ibigay sa inyo ating question for tonight. At gusto ko po sana maglambing po sa inyo. Pwede nyo kaming bigyan ng inyong mga tugon sa ating mga pag-uusapan. At ating pong question for tonight is this. So mga kapatid, abangan po itong question natin. How
to enjoy Jesus' kind of peace that He has given you. Now, once again, how to enjoy Jesus' kind of peace that He has given to you. So mga kapatid, ihanda na po ang inyong mga sagot at simulan na po natin ating Bible study. Siyempre pa, dito lang yan sa At muli po, nagbabalik tayo dito sa ating programa at ilang minuto na rin po nakakalipas. At muli po, maraming salamat for joining me tonight. Kung meron po kayong nararanasan sa mga technical problems ay pagpaumanhin niyo po, pero patuloy po itong inaayos ni Kuya Aves. And yun na, binabati natin. Blessed evening din po kay Sister Mylene Petalino Magadia. Sila po ay nasa Qatar pa. Isipin nyo, nasa iba yung dagat sila, pero maraming salamat, Sister Mylene, for always keeping me company every Tuesday night. At salamat din kay kay Ate Grace Garcia Oralio. Good evening din po sa inyo. Si Ate Grace ay kapatid ni Ate Faith. Busa na kaya si Ate Faith. And happy birthday, sabi ni Brother Albert kay Brother Ewat. So maraming salamat. Si Bro Albert ba nandyan na? O pauwi pa lang? Nakauwi na sa office. At sa mga kaibigan natin na papauwi pa lang sa office at sinasamahan po tayo, napakaganda po ng pag-uusapan natin. And bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko muna kayong lambingin. Pwede po bang pakishare yung ating pag-uusapan, yung ating broadcast ng sagay, mas marami po ang maabot at makapakinig po ng salita ng Panginoon. Dahil napapanahon po ito sa ngayon. Alam ko pong kayo naman po ay babad na babad sa mga balita. So ito po ay may kilalaman sa ating kalusugang pangkaluluwa at pang-physical na katawan. So muli po, ang ating question for tonight, gusto ko po kayong imbitahan na sagutin at ilagay po sa ating comment section ang ating tugon sa ating tanong, how to enjoy Jesus' kind of peace that He has given to you. So, mga kapatid, simulan na po natin ang ating mga pag-uusapan. Alam nyo, sa dinami-dami po ng mga kaabalahan ng mga tao, meron pong ibinigay pong paalala sa atin ng Panginoong Hesukristo na para maiwasan po natin mga rag at matakot, mag-alala sa buhay at magkaroon po ng mga samot-saring problema na pwede po humantong sa ating karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan. Alam niyo po ba, meron pong pinakabantayan o pinapabantayan sa atin ang Panginoon at siyan po ay walang iba kundi ang ating puso. Yes, puso lang ang ating responsibilidad na pinapabantayan sa atin ng Panginoong Jesus. At kapag ito po yung ating binantayan, siya na po ang bahala sa iba pang mga bagay. Now, let me give you John 14 verse 27. Ang nagsasalita po dito ay mismo ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang paanyaya niya sa atin. O ito po ang kanyang pangako na iniwan po sa atin na dapat nating panghawakan. Sabi niya, "Peace I live with you, my peace I bequeath or I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." So FYI, as we start, alam niyo po yung kapayapaan ng Panginoon Hesukristo. Ito po yung kapayapaan na hindi po kayang ibigay ng mundo. Alam niyo po yung kapayapaan ng mundo? Cease fire, tigil putukan lang. Hindi po ganun ang klase ng kapayapaan ng Panginoon na sadyang iniwan at ibinikwith pa sa atin, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At alamin natin mamaya, paano natin mai-enjoy yung kapayapaang ito na bilang mga mananampalataya, this is good news, iniwan na po at pinagkatiwala sa atin ito ng ating Panginoon. Now, balikan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Once again, gaya po na aking sinabi kanina, kung meron pa kayong gustong bantayan sa inyong buhay, sa inyong mga bagay na pinagkakaabalhan. Kasi maraming tao sa ngayon talagang abala, binabantayan nyo kanilang mga napakaraming mga properties, napakaraming bahay, napakaraming mga kung ano-ano sa buhay. Pero, once again, Jesus is just asking us kung ano po yung dapat natin bantayan, yung ating mga puso. Let's go back to the verse, pero tingnan natin ikalawang bahagi ng John 14:27. Sabi po muli na ating Panginoon, "Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." So para po ang ating puso po ay matakot, ang pasimula po nito ay nagkakaroon muna ng mga pangamba. Grabe, ano? So, let not your heart be troubled. Dapat daw po hindi tayo nagkakaroon mga usapin na nangangarag tayo, nag-aalala tayo. So, ito yung pagsisimula para ang puso natin ay mangamba at matakot. So,
Jesus is asking you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Because He cannot let not for you. Ang meron lang pong kakayahan para bantayan ang ating mga puso because we have this free will that God has given us. So, assignment po natin na pakabantayan ang ating mga puso. You know why? Dahil sa atin po mga puso sumisibol o nagmumula, pansinin po ninyo, at ito rin po ipinapatutuhanan ng Biblia, ang lahat ng mga issues ng buhay. Yung mga problemang sumisibol, alam mo saan po nagsisimula yan? Sa ating mga puso. And that's why, ito po ang paalala sa atin ng Proverbs chapter 4, verse 23. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Amen. So, ito pong pinapabantayan sa atin ng Panginoon, yung ating mga puso. Paano natin malalaman na nangangarag na yung ating mga puso? Nagsisimula po yan sa mga pag-aalala. Kung kayo po ay tipo ng taong warrior, hindi po gusto ng Diyos yan dahil kayo po ang mapapahamak. Dapat tayo, di ba? Warrior tayo, hindi tayo warrior. Kasi sabi ng Biblia sa atin, we are more than conquerors in Christ Jesus. We are more than warriors in Christ Jesus. Dahil po napagtagumpayan na po ng Panginoon ang lahat ng mga pagsubok sa mundong ito. Now, once again, sabi ng Biblia sa atin in Proverbs 4:23, Kuya Aves, pakilagi po ulit doon, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. So, once again, puso talaga ang pakay ng Diyos na pakabantay natin because Jesus cannot let not your heart for you. Ang may kakayahan po dito, at syempre, may responsibility tayong mga tao. So, ito pong assignment natin. Now, imbes na ituon po natin ating isipan sa maraming bagay na maaari po magatid sa atin sa mga tensyon at stress ng buhay na magdudulot ng kabalisahan. Kasi ito yung pagsisimula Stress ka muna, troubled ka muna, and then pumapasok na yung kabalisahan o anxiety at pakabantayan po natin ang ating mga puso sa pamagitan ng pagme-meditate ng mga mabubuting bagay. Alam niyo po, sanay tayo sa pag-aalala. Alam niyo po ba yung pag-aalala? Pag-meditate din po yan Ibang tipong binabalik-balikan mo at binibigyan mo ng oras at panahon yung mga bagay na kinatatakutan mo. Ito po ay tinatawag na meditation. Negative meditation. Ang tawag po dito ay pag-worry. Now, paano po natin gagawin naman yung meditation na sinasabi ng Biblia? Amen. Dapat po malaman natin. So, ibig sabihin, pag pala nag-worry ako, Pastor, nagme-meditate din ako. Opo. Ang tawag po dyan kawalan ng pananampalataya, unbelief. Kasi mas pinangahawakan natin yung kakayahan ng kalaban para wasakin ka, sirain ka, kesa paniwalaan yung mabubuting bagay na inilaan na sa'yo ng Panginoon at mabubuting mga plano ng Diyos na gusto niyang isakatuparan sa buhay mo. Amen. So once again, instead po na ituon natin ating mga isipan sa mga bagay na magbibigay sa atin ng takot, ng pangamba, ng kabalisahan sa buhay, why not meditate on the good things that God has given us? Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Alam niyo nung Sunday, pinag-usapan natin yung buhay nila Joshua, Caleb at ng mga 10 espiya na kung saan nagbigay po sila ng masamang balita sa kanilang mga kababayan at majority po dito ay pinaniwalaan po nila yung masamang ulat na inilaan at ibinigay sa kanila ng 10 mga espiya. At dahil dito, ang dami nilang mga reklamo sa buhay, sabi nila sa Panginoon, at through Moses, sana namatay na lang kami sa Ehipto, sana namatay na lang kami sa ilang. At dahil po yun ang kanilang ninanasa at sinabi ng kanilang mga labi, ito po yung nagkatotoo sa kanila. Now, your words have power. Yun po ang pinag-usapan natin last Sunday. At kung gusto niyo pong pakinggan at panoorin yung ating message last Sunday, ito po ay available sa ating fan page ang Solution Grace Church. So, napaka-importante po talaga, na ano yung mga reports na ating pinapakinggan, ano yung mga bagay na ating inilalagay sa ating isipan. Sabi pa muli ng talata, that there is anything of praiseworthy, meditate on these things. Ano man yung mga bagay na kapuri-puri, ay bigyan natin ng tuon at ng panahon. Amen. Now, alam niyo po ba, ang isang mananampalataya, ang default mode po natin, FYI, and this is good news.
Ang default mode, ibig sabihin yung kalikasan ng isang mananampalataya, nasa peaceful ang atin pong realidad ng buhay. So, ang isang mananampalataya ay peaceful ang kanyang default mode. For instance, kapag may naiisip ka o nababasa ka na mga bagay na hindi po makakatulong sa inyo, alam niyo po, anong gagawin natin bilang mga peaceful Christians? Piliin natin, we still have a choice kasi yun naman po ang kabutihan na ginawa ng Panginoon sa atin. Kung may mga naiisip o nababasa ka na nagdudulot po sa inyo ng pagod, galit, takot at pangamba, alam niyo, malinaw po na sinasabi ng Biblia na hindi po ito nagmumula sa Diyos. Why? Because ang default mode po natin, hindi po tayo fearful, but peaceful. Amen. Pakilagay po sa ating comment section, ang default mode ko ay peaceful. At anything na nagbibigay po sa inyo ng takot, pangamba sa buhay, hindi po yan galing sa Panginoon. So, all you have to do, huwag niyong tatanggapin yan. Hindi po galing sa Panginoon yan. Now, ito po yung pinapatutuhanan sa atin ng 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Now, ito po maganda. Kung meron pong mga taong nagbibigay sa inyo ng kalungkutan, ng takot, ng galit, ng pangamba, kung meron pong naninira sa inyo sa social media such as Facebook or Twitter, naksa. Ano pa bang ginagamit ng mga tao sa ngayon? Kasi alam niyo yung paninira po ng puri ay ang ginagamit na ngayon, social media, So, kung ano man pong pamamaraan ang ginagamit sa inyo ng mga taong nagbibigay sa inyo ng kalungkutan, ng galit, ng kapaitan sa buhay, iwasan na po natin kung kakayanin. Of course, kakayanin po yan sa biyaya ng Panginoon. Now, ito po yung aking ginagawa din at ito po yung aking proposal po sa inyo. Huwag nyo na pong pupuntahan yung Facebook account ng taong nananakit po sa inyo at nagsasalita ng mga bagay na masasama at talaga namang hindi po nagbibigay ito sa inyo ng kaginhawahan sa inyong kalooban, sa inyong kaluluwa. Huwag na rin pong babasahin ang kanilang mga masasama at mga masasakit na binibitawang mga salita. Kasi kung magkakaroon po ito ng sama ng loob at alam niyo, meron po akong napanood talaga nakakalungkot na isang doktor at inamin naman po niya talaga, and this is really true. Ito po yung pinag-uusapan na natin sa ating mga nakalipas sa Bible study. Kapag tayo po tumatanggap ng mga bagay na masasama at ito po yung tinatanggap natin, di ba? Magkakos po ito ng yung sama ng loob, pwede po mag-manifest sa inyong katawan ng masidhing karamdaman. At ito po ay inamin ng doktor na talaga namang kailangan po natin siya ipanalangin dahil naging malaking tulong din po siya sa ating bansa, sa po sa ating mga Pilipino. At inamin niya po yun bilang doktor na kaya po siya naapektuhan ng kanyang kalusugan because binigyan niya ng pansin yung mga bashers niya, yung mga nananakit sa kanya. So tayo, mas mainam po talaga kung meron pong nananakit sa inyo, naninira sa inyo, huwag nyo na lang puntahan social media niya. At kung maiiwasan po natin sa biyaya ng Panginoon, iwasan nyo na po yung mga taong nagbibigay sa inyo ng sama ng loob. At mas mainam po para makaiwas na rin po tayo sa away. Di po ba? Kasi sabi ng kasabihan, madali makapasok sa away, mahirap pong iwasan ito. Pero kung makakaiwas po tayo at wala tayo dun sa away na yon, ang turing po sa inyo ng Panginoon, kayo po ay isang marangal na individual. Yes, ito po ay sinasabi ng Proverbs chapter 20 verse 3, avoiding a fight is a mark of honor. Only fools insist on quarreling. Now, basahin natin sa Tagalog. Maganda sa Tagalog po ito Sabi ng mga Kawikaan 20, talatang 3, ang marangal na tayo umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Since tayo mananampalataya, we have the mind of Christ, tayo po ay tinuturing ng Biblia bilang mga mararangal na tao. Ikaw yon, kaibigan. Kasi wala ka ng hilig sa away, di po ba? Bakit? Kasi ganyan po talaga ang anak ng Diyos. So kung may mga bagay po na nagbibigay sa inyo ng sama ng loob, iwasan na po natin ito. At pakatandaan, kung kayo naman po ang nasa katwiran, sabi po ng Biblia, ang Panginoon na po ang bahalang magtanggol po sa inyo. Huwag kayong mag-alala. If you believe that kayo po ay walang ginawang masama, kayo ang nasa katwiran, manampalataya po kayo, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. At ito po ang pangako niya sa atin in Romans chapter 12 verse 19. Beloved, sino kinakausap niya dito kanyang mga anak? Do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay,
says the Lord. Now, basahin natin sa Tagalog. Maganda din po ito sa Tagalog. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kasi po itong kalooban ng Panginoon sa atin. Alam nyo, mga kapatid, mahahalata naman po ng publiko, ng mga tao sa paligid nyo, kung sino po talaga ang may kasalanan, sino yung nagsasabi ng totoo. Now, sino yung may kasalanan? Obvious to eh. Pansinin nyo, sila po yung mga maraming mga masasamang sinasabi. Ito po yung permit me to say the word, ito po yung masyadong bungangera, no? Ito, gamitin natin yung salitang ito. Maraming, basta sila yung mahilig magparinig, mahilig magsalita ng masama sa Facebook. Now, alam niyo kung bakit po sila nagsasalita, kung bakit kailangan nilang paliwanag sa mga tao sa paligid nila, yung kanilang posisyon, yung kanilang mga ginawa. Kasi alam nilang mali eh. Kailangan nilang punuan at pagtakpan ng marami pang pagpapaliwanag yung kanilang mga maling ginawa. Kasi hindi sapat yung kanilang ginawa at kailangan nilang patunayan talaga sa mga tao sa paligid nila na sila yung nasa tama. Pero since ang mga tao ito mas maraming sinasabi at mas madalas pa sa kuminsan ay manakit ng kapwa nila, malalaman po natin na talagang sila po ang may kasalanan. Now, bilang mananampalataya, ito po ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Sabi ng Romans chapter 12, verses 17 till 18, repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. Verse 18, if it's possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Maganda sa Tagalog po ito, basahin natin. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ibayan ninyo iyon sa Diyos. Ay, hindi, dito na tayo sa verses 17 till 18. Wala kang Tagalog yan. Hindi mo na ilagay yung Tagalog yan. Hindi natin na ilagay, no? Okay, sige. So, ang sinasabi dito ng kung posible, and I believe it's possible through the grace of God, mamuhay po tayong punong-puno ng kapayapaan. Iwasan natin makipag-away. Manahimik na lang tayo if you believe that kayo po ang nagsasabi ng tama, hindi mo na kailangan ipaliwanag pa. You don't owe everyone an explanation. Kasi alam mo namang tama ang ginawa mo, so makakatayo na po on its own yung inyong ginawang tama. So, amen. So tayo po talaga ay hindi po pababayaan ng Panginoon. So, sa larangan naman po ng kalusugan, isa rin po ito sa mga binabanatan ng kalaban. Kung papansinin po natin, bakit po ang maraming Kristiyano, kapag meron silang hinaharap na karamdaman, tila ito po yung mabilis na nawawalan ng kapayapaan. Alam nyo kung bakit? Kaya po yung message natin for tonight, it's entitled, Enjoying Jesus' Kind of Peace. Kung mananampalataya ka, ba't tila hindi nyo po nararamdaman itong kapayapaan, na yung uri na kapayapaan meron ng Panginoong Jesus? Alam nyo kung bakit? Kasi po, pangkaraniwan, mas nagbababad tayo at inaalam natin yung ating karamdaman. Wala naman pong masama na alam natin. Kung meron pong sinabi ang inyong mga doktor na meron kayong karamdaman, wag na po natin gugulin yung ating mga panahon para i-google pa kung gaano kalala ang inyong mga sakit. But instead, gugulin natin ang ating mga panahon at patuloy nating alamin ang mga pagpapalang ipinangako na sa iyo ng Panginoon that through the stripes of Jesus, you were healed. Now, sa pamagitan po nito, mararanasan natin ang kapayapaan ng Panginoon. Dahil, kasi pansinin niyo po, kapag kayo po ay nag-google, patuloy niyo inaalam yung lala ng inyong karamdaman, maapektuhan po inyong mga puso. Pero kapag inyo pong patuloy na inaalam at inaaral at pinapakinggan po mga pangako ng Diyos that indeed through the stripes of Jesus Christ, you were healed. Alam nyo, sa pamagitan po nito, inaalagaan natin ang ating puso, believing that as Jesus is, sabi ng 1 John 4:18, so are we in this world. As Jesus is healthy, so are we in this world. Amen. Kasi pag binigyan po natin ng pagkakataon at patuloy tayo naglalaan ng panahon para i-google, alamin yung lala ng inyong karamdaman, binibigyan po natin ng kapangyarihan ng kalaban para tayo po ay saktan at banatan. Ang alin, ang kanyang babanatan at sasaktan, yung atin pong puso. Sabi ng Biblia, pakaingatan po natin ito. So instead na mag-worry o mag-meditate po sa inyong mga karamdaman o ano man po yung mga nararamdaman nyo sa inyong mga katawan, well, kaibigan, mag-meditate po tayo sa mga ginawa na ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. At tanggapin po natin, pagyamanin natin ating mga isipan sa mga pagpapalang inilaan na po sa atin ng Diyos
sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng Isaiah chapter 53 verse 4. Surely, now take note ito pong talatang ito, simula pa lang, napakaganda pahawakan. Alam niyo kung bakit? Meron na pong surely sa Tagalog, tiyak. Wow! Surely, yung he dito, yung pinapangakong Messiah, of course, speaks of Jesus himself. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Now, in the original text, ang Old Testament po was written in Hebrew. Yun pong word dito na griefs and sorrows ay maganda po natin bigyan ng pansin. Yung pong griefs sa Hebrew ay koli, which means sickness and diseases. But of course, yung second meaning po nito ay griefs. Yung ikalawa naman po yung sorrows ay makhob, which means physical and mental pains and afflictions. Now sa krus ng Kalbaryo, ito po ay kinalingan at inangkin na po ng ating Panginoon Hesukristo sa kanyang katawan. Why? Because ito pong griefs and sorrows po, kung hindi po niya ito kinalinga, pwede po itong ikamatay ng sino man na punong-puno nito. Especially yung sorrow. Yung pong sorrow ay marubdob na kalungkutan sa Tagalog, ang lalim ng Tagalog. Dahil sabi po ng Biblia, meron pong makadiyos na kalungkutan. Ito yung repentance. Makabubuti po ito sa atin kasi dahilan po ito na makita natin ating sarili sa harapan ng Diyos. At ito po yung nakakabuti dahil ito po ang gagamitin ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pero meron pong tinatawag na worldly sorrow. Kung meron pong godly sorrow, ito po ay mabuti. At ito po ay ginagamit ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Yung worldly sorrow, ito po kapag inangkin po ito ng isang tao, at kahit po yung mga mananampalataya, ibig sabihin nabubuhay kayo sa sobrang kalungkutan ng buhay, this could lead to death. 2 Corinthians chapter 7 verse 10, for godly sorrow produces repentance leading to salvation. So this is just okay. Pero yung susunod dito, hindi po ito marapat. Not to be regretted, sabi pa nung talata. But the sorrow of the world, o yung tinatawag na worldly sorrow, produces death. So, praise God. Kaya pala, even po yung sorrows, according to Isaiah 53 verse 4, ay inangkin po at ibinunton sa ating Panginoon Hesukristo para hindi na po ito makasakit pa at makamatay sa atin. So, ibig sabihin, hindi po kalooban ng Panginoon na tayo po ay nalulungkot. Kaya po, it's not okay not to be okay. Bagaman ang sinasabi ng mundo, it's okay not to be okay. Hindi po yung nakalooban ng Panginoon. God wants you okay. In other words, God wants you well. Naisin po ng Diyos ang pinakamainam po sa inyo. Now, meron pong ginawang pag-aaral ang mga nasa medical field. Ito po yung mga eksperto, mga doktor. At ito po ay talagang inalam ko para ibahagi din po sa inyo that indeed your emotions affect your internal organs. So, ibig sabihin, kapag meron tayong nararamdaman sa ating, yung emotions kasi is part of the kaluluwa. No? Now, ang kaluluwa po ay binubuo ng isip, which is the main faculty of the soul, and of course, the emotions and the will. Now, ito po palang nararamdaman natin mga negative emotions, magkakaroon po ng negative effect sa ating mga physical body. Now, for example, number 1, talakayin po natin yung pag-alala o worry. Bakit ayaw po ng Panginoong Jesus na tayo po yung nag-aalala o nag-worry? Because nakakapanghina po ito sa ating tiyan or sa stomach. Di ba, napapansin nyo kapag kayo po ay nag-aalala o nag-worry, ano pong nararamdaman natin? Sumasakit ang tiyan natin. Yung iba, kumukulo ang tiyan. Ako'y naranasan ko rin po ito. Ikalawa, ang tension or stress. Kapag tayo po yung stress, alam niyo po ba ang nanghihina sa atin? Yung utak, at ang ating puso. Pansinin niyo kapag tayo po yung stress, hindi ka na makausap na maayos. Ang tatawagin ka na ng ibang tao, ay ano na yan, sabaw na yan, lutang. Mahirap ka usap ang mga stress na tao. Amen? So ano po apektado rito? Yung ating mga internal organs kasama yung utak natin at saka yung ating puso. Number 3, kapag tayo po ay galit na galit, may galit o anger, nakapagpapahina po ito sa ating atay o liver. So, may masamang implikasyon po pala ito, no? Number 4, yung pagdadalamhati naman or grief. May mga panahon nagdadalamhati po tayo pero wag naman yung sobra-sobra because makaka-apekto po ito, nakakapanghina sa ating mga baga or lungs. Number 5, kapag kayo po ay punong-puno ng takot or fear, nakakapanghina po ito sa ating mga bato o kidney.
Amen. Ito po ay, hindi ko po ito inimbento lang. Ito po ay mula sa pag-aaral ng mga medical experts, mga doktor. At kaya naman pala, paalala po sa atin ating Panginoon Jesucristo na huwag nating hayaang maghari sa ating ang mga masasamang emosyon na ito sa ating buhay dahil sadyang hindi po ito makakabuti sa ating una. Ito yung nararanasan sa ating kaluluwa sa ating isip. Siyempre, dito una pumapasok yung mga masasamang informations na ito. At pag tinanggap po sa inyong isipan, bababa sa iyong emosyon at bababa sa inyong kalooban at magkakampo ng masamang manifestations po ito, hindi lang sa inyong kaluluwa, lalo tigit sa inyong mga katawan. So bilang mga anak ng Diyos, ano po yung dapat nating gawin para maiwasan po nating sumakit ang ating tiyan, maapekto ang ating mga liver, o yung ating atay, yung ating puso, yung ating utak, ano yung dapat nating pinakadapat gawin kapag sumisibol natin mga masasamang emosyon na ito sa ating mga buhay. Meron pong binigay sa ating paalaala at marapat nating isa katuparan. Ayon po sa Philippians chapter 4 verse 6, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." Requests, plural po ito. So, kapag nararanasan nyo na po yung mga bagay na ito, nagbibigay sa inyo ng takot, ng kabalisan, or anxiety, ng galit, why not pray? Amen. Now, ang epekto po nito, mga kapatid, gaya na sinabi ko po kanina, magandang epekto nito, kapag ipinapaalam po natin sa Diyos mga bagay na maghahatid sa atin ng mga takot, ng mga masasamang emosyon na ito, agapan mo na, you pray. At alam niyo po ba, ang napakabuti ng Panginoon, ayaw niyang kinikimkim po natin ang mga sama ng loob na ito bagkos malaya nating ihatid sa Panginoon ang ating mga kalagayan, ang ating mga dinadalang mga kabigatang ito. Now, ang kaibahan po, pwede tayong umiyak sa Panginoon, pwede nating idulog ito ng malaya, pero ang kaibahan, with thanksgiving. Pasalamatan nyo na po in advance, believing na tayo po'y pinapakinggan ng Diyos and believing that God loves you so much and He cares for you. Ayaw po niya kayo nabibigatan. Kaya nga po yung kabigatang ito, gusto ng Panginoon, ibigay mo sa Kanya. Huwag mo siyang bubuhatin. Mahirap pong nabubuhay sa araw-araw na may daladala kayong dumbbell. Naranasan niyo na po bang mamasyal sa mall, may daladala kayong dumbbell? Hindi mo may enjoy yun. Ganyan din po sa buhay, kapag may problema kayo, kinikimkim natin, tapos daladala niya po yan. Hindi po yan ang naisin ng Diyos para sa atin. Amen. So ang kaibahan, pag nag-pray po tayo, sabihin mo lahat sa Panginoon, Lord, dito po ang aking kabigatan. And then, thank Him in advance, believing na sinagot na po iyan ng Panginoon. Amen. At ang maganda pong mangyayari sa atin kapag ginawa po natin ang naisipagawa sa atin ng Panginoon, ito po ang epekto sa atin. Sabi ng verse 7, still with Philippians chapter 4. "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." So, the more po na binibigyan natin sa Panginoon, yung mga negative emotions natin, para hindi na po maapektuhan yung ating mga internal organs. Ito pala yung pagbabantay din sa ating mga puso. Ito yung pinakamainam na pagbabantay sa ating mga puso. Kapag kayo po ay natitensyon na, na-stress na, ang dami nang iniisip, ang dami nang gustong gawin, na-disappoint na kayo, maapektuhan po ating mga internal organs such as stomach, yung lungs natin, yung kidney, yung liver, yung utak at puso natin. Now, para po hindi po magkasakit ang mga internal organs natin yan, agapan na po natin. Paano? Kapag tayo po yung nanalangin with thanksgiving. Amen. Now, ang maganda po epekto nito, once again, sabi ng Philippians 4 verse 7, "And the peace of God," wow! Take note "and the peace of God," hindi po "and the peace of this world," "and the peace of God, which surpasses all understanding, will what? Will guard your hearts," hindi lang pala yung ating hearts, even our minds, "through Christ Jesus." Amen. So, kapag ito pong ginawa natin, yung atin pong mga negative emotions, makakaiwas na po yung magkakaiwas na ating pagkakasakit sa ating mga tiyan, kasi hindi ka na nag-aalala, hindi ka na nag-worry. Of course, to be honest, nararanasan pa rin po natin ito. But the thing is, pag nagsisimula nyo ng nararanasan, just have to, anong gagawin natin? Ibigay mo na sa Panginoon lahat. Kung kayo po ay meron ng pag-aalala o worry para hindi na po maapektuhan ang inyong sikmura, at kung kayo naman po ay may mga stress sa buhay, para hindi na po maapektuhan yung mga utak at ang inyong mga puso. At kung kayo po ay galit na galit, iwasan na po natin yan. Lord, nagagalit ako. Sabihin mo sa Panginoon, para po hindi na po magkasakit ang inyong mga atay. At kapag kayo po nagdadalamhati, dapat hinay-hinay lang may panahon para hindi na po naapektuhan yung ating mga baga. And of course, kapag kayo po ay natatakot,
isipin mo that God will never leave you nor forsake you. At makakaiwas po sa sakit ng ating mga bato. Amen. Now, para po masagot natin yung question natin kanina, how to enjoy Jesus kind of peace that He has given to you. Now, alamin natin, ano po ba itong uri ng kapayapaan meron po ang Panginoon? Kasi madali nating sabihin na dapat meron tayong kapayapaan. Pero ano itong uri ng kapayapaan na meron po ang Panginoong Jesus na sadyang salungat sa kapayapaan na maaring ibigay sa atin ng mundo? Now, para po maintindihan natin, ay pakinggan niyo po ito para lubusan nating maintindihan. Ano ba itong kapayapaan na iniwan at binikwith na sa atin ng Panginoong Jesus? Now, how to enjoy Jesus' kind of peace that He has given to you. So, alamin po muna natin at kung paano po ipinamalas ng Panginoon itong kapayapaan na meron siya sa kanyang puso. Meron pong isang tagpo dito na kung saan ay nakasakay po sa isang bangka ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad. In Mark chapter 4, verses 36 until 40. Now, when they had left the multitude, they took Him along in the boat as He was, and other little boats were also with Him. And a great windstorm arose, and the waves, I should say, beat into the boat, so that it was already filling. Verse 38, but He was in the stern, asleep on a pillow. So, mind you mga kapatid, ang lakas na po ng bagyo, pero natutulog pa rin ang Panginoon. And they awoke Him and said to Him, Teacher, do you not care that we are perishing? Verse 39, then He arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And verse 40, but He said to them, Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? Now, ito po yung kapayapaan na meron po ang Panginoon for your information. Ito po yung pisa na sa gitna ng masidhing bagyo, sa gitna ng karagatan, hindi po ito bagyo sa gitna ng ating mga kalye, ng ating mga bahay. Iba yun eh. Iba rin yung bagyo. Kayo po ay natsyempuhan sa gitna ng dagat. Naranasan na natin ito, di ba? Nung tayo ay patungo pauwi from Mindoro, pabalik na Manila, yung mga nasa Roro kami talaga nagtataasan yung aming mga inahagis kami ng aming mga upuan, yung mga katabi namin talagang kung ano-anong pagmumura na nabibitawan nila sa takot. To be honest, talaga nakaka-nervous po talaga. Pero dito, ang Panginoon, I believe walang bubong yung kanyang kinalalagyan, pero nakakatulog po siya sa gitna ng bagyong ito. Now, kinailangan pa siyang gisingin ng kanyang mga alagad at sabihin, Panginoon, wala ba kayong pakialam na tayo mamamatay na? Yun lamang po nagpagising sa kanya, pero kung hindi po ginawa yun ng mga alagad, talagang peaceful po ang Panginoon. Isipin mo, no? Anong klaseng kapayapaan meron ganito ang Panginoon? So, ibig sabihin, wala makakapagpagising sa kanya kahit po malalakas na ulan. Anong nagpagising lang sa Panginoon? Yung mga pusong natatakot ng tao. So, talagang kapag natatakot na ang tao, nandun ang Panginoon. Gigising at gigising siya. Pero ito po, makita natin, ito yung uri na kapayapaan meron ng Panginoon. Ikalawa, ito rin po yung kapayapaan na kung saan ay kakaibang kapayapaan na tinataglay ng Panginoon na sila po ay nasa upper room at siya po ay nagbigay ng encouragement sa kanyang mga disipulo na kung saan alam po niya ilang oras na lang ay malapit na po siyang tugisin at hulihin at syempre pa magdusa at mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero mga kapatid, nakakatuwa po ang Panginoon, grabe. Siya pa ang nag-encourage, siya pa nag-iiwan ng kapayapaan sa mga alagad niya. Pero siya yung masasaktan at hahantong sa kamatayan. Let me give you John chapter 14, verses 1-3. Sabi niya, let not your heart be troubled. Isipin mo, siya po ang magdurusa at siyang mamamatay. Pero He was the one giving them itong napakagandang pangako. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. And then nag-iwan pa siya ng pangako, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Wow! Ito yung uri na kapayapaan. Dapat sana nagbibigay ng encouragement sa Panginoon, yung mga disipulo eh. Pero baliktad, siya yung magdurusa, siya yung tutugisin, siya ipapako sa krus at pamamatay, pero siya nagbibigay ng kapayapaan sa mga disipulong ito. Now, this is Jesus' kind of peace. Now, alam niyo po ba, even po si Pedro naranasan po itong uri ng kapayapaan ito, na kung saan ay naranasan po ni Pedro itong kapayapaan ito nang siya po ay nasa loob ng kulungan kung saan, alam niya, kinabukasan po ay siya ihaharap na sa bayan para usigin at saktan. Pero,
kung babasahin po natin ang kasaysayan, sobrang payapa itong si Pedro. Alamin natin ang kasaysayan. Basahin natin sa Mabuting Balita Biblia, mga Gawa 12:4 hanggang 8. Pagkat dakip ni Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. So talagang sobrang pinakabantayan itong si Pedro. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantala ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Pinalaya ng anghel si Pedro. Nang gabing iyon, natutulog si Pedro. Isipin mo, ihaharap siya ng umaga, nagawa pang matulog. Di ba dapat nangangarag ka na, naku po, ano kaya mangyayari sa akin? Kasi pinapatay po ni Herodes dito yung kapatid ni John, kung hindi ako nagkakamali. So, pwedeng isipin ni Pedro, naku, baka ako nang susunod. Pero, anong kapayapaan meron po ang kapatid na ito? Nakatulog pa. Tuloy natin ang pagbasa. Nakagapo siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Hindi pa rin nagising si Pedro, ha? Nagliwanag na yung anghel. Di ba tayo pag natutulog, kahit mahimbing pa yan, pero pag may taong nagbukas ng ilaw, yung iba nga nagagalit pa eh. Uy, patayin mo yung ilaw ang liwanag, natutulog ako. Si Pedro hindi po nagising. Ba't ko sinabing hindi siya nagising? Kasi tinapik pa ng anghel si Pedro sa tagiliran at ginising. So, ibig sabihin, ang lalim ng tulog niya. Parang tulog ng misis ko. Mas malalim pa sa, anong sinasabi ko lagi sa iyo, sinkhole ng Bohol. Yung akin po may bahay, si Mami Joy Joy, ay napakalalim din matulog. Sobrang payapa. So dito, hindi po kinaya nung matinding liwanag ng anghel si Pedro para magising. Ang ginawa pa po niya, tinapik pa. At sabi niya dito para magising, sabi niya, dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalaga mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Verse 8, magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel. At ganun nga ang kanyang ginawa, sinabi pa ng sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Isipin niyo sobrang, baka sobrang lalim ng tulog niya, naalipungatan pa dito si Pedro. So, this is Jesus kind of peace na muli po sa kalagayan ni Pedro, kinabukasan ay ihaharap siya sa taong bayan para usigin. Pero nakatulog pa. Bakit ang lalim ng tulog ni Pedro? Because meron siyang kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. So ito yung uri ng kapayapaan meron po ang Panginoon na sadyang iniwan na po sa atin. So anong uri ng kapayapaan po ito? Ito po yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sabi ng John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Sa English, basahin natin. Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kasi kung pangkaraniwan, ang tao, alam niyang mamamatay o tutugisin siya kinabukasan, hindi ka na makakatulog. Di po ba? Pero bakit nagawa po ni Pedro na sa kabila po ng alam niya, naku, kinabukasan tutugisin ako at uusigin ako ng taong bayan. Pero nakatulog pa rin. Once again, hindi po siya nagising ng napakaliwanag na presensya ng anghel, kinailangan pa siyang tapikin. Uy, gising! Dahil sobrang lalim ng tulog. Ito po ang uri ng kapayapaan meron ang Panginoon na naranasan ni Pedro. And even po ang Panginoon mula sa ating pinag-usapan kanina, kahit na napakalakas na po ng hangin, ng tubig na pumapasok sa ilang kinalalagang bangka, kinailangan pang gisingin ng Panginoon para magising. At ang naggising sa kanya, hindi po yung lakas ng bagyo o ng ulan, ng tubig, ng hangin. Ang gumising sa Panginoon, yung pusong natatakot. Ito po yung nararanasan ng kanyang mga alagad. At syempre, tumayo po siya para sa kanila. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen. So, balikan na po natin ating question for tonight at sagutin na po natin. So, how to enjoy Jesus' kind of peace that He has given to you. So, paano natin ini-enjoy po itong kapayapaan ito? Nasadyang hindi tayo kayang gisingin ang mundo because we have Jesus' peace in our lives, in our hearts. Amen. So, kapag may mga bagay na nagpapabigat po sa ating mga balikat, wag po nating hayaan na ating mga sarili ang magdala nito at magbuhat. Ayaw po ng Panginoon yon. And this is our solution for tonight. So, paano mo may enjoy now?
This is for you, kapatid. As a child of God, let us just do the casting and let our Lord Jesus Christ do the caring. Amen. 1 Peter chapter 5, verse 7 tells us, casting all your care upon Him, for He cares for you. Now, kapatid, the more po nating ibinibigay, kinakast or iniit siya sa Panginoong Jesus, ang lahat ng ating mga kabigatan, believing that He cares for us, ito po ang pinaka-mainam at pinaka-simple para ma-enjoy natin ang kapayapaan na inilaan na niya sa atin. Amen. Nang sa gayon, maranasan po natin yung uri o yung klase ng kapayapaan na meron po ating Panginoong Jesus na iniwan para sa atin. Amen and amen. So, kaibigan, alam ko po na marahil kayo po ay sa mga nababalitaan natin sa paligid natin sa ngayon, hindi mo napapansin, nagkakasakit ka na. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, yung atin pong mga emosyon, masamang emosyon, gaya po ng nabalitaan natin sa isang kilalang doktor na alam ko minamahal po ng maraming Pilipino. Sana malaman niya po yun. Kung meron man nagbabash po sa kanya, konti lang yun. Mas marami tayong nagmamahal sa kanya. And let's keep on praying for him. Alam niyo, kagaya po ng naranasan niya, ayoko pong maranasan po ninyo at lalo tigit ayaw ng Panginoong maranasan ninyo dahil yun pong ating mga negative na tinatanggap at ipinapasok sa ating kaluluwa, naapektuhan po yung ating emotions. Pag naapektuhan ang ating emotions, meron po itong masamang implication sa ating mga physical, sa ating internal organs, I should say, such as stomach, yung ating brain and heart, yung ating liver, yung ating kidney, at yung ating ano pa ba? Yung ating lungs. Naku, napakahalaga po nito. At sa atin pong narinig na balita, mismo siya po doktor. Sabi niya kaya po siya nagkaroon ng masidhing karamdaman na kanya pong tinataglay sa ngayon. Dahil po masyado niyang dinamdam yung mga sinabi sa kanya ng mga bashers niya. So kaibigan, gaya po ng sinabi ko kanina, kung meron pong nananakit sa inyo ng mga tao, alam nyo, siguro ngayon, sa mata ng marami, ay kayong masama. Pero kung naniniwala po kayo po ang nasa tama, pabayaan nyo na po yun. Kung mapapahamak naman na yung kalusugan, huwag nyo na pong pupuntahan yung kanilang Facebook. At kung magbibigay naman po ito ng sama na loob po sa inyo. Sabi ng Panginoon, siya po ang bahalang mag-vindicate po sa inyo. For vengeance is mine, saith the Lord. So tayo po, i-focus na lang natin ating mga attention sa mga bagay na mabubuti. Kung meron kayong gustong sabihin na masama, bite your tongue. Huwag na lang. Magpuri na lang tayo sa Panginoon at sabihin natin sa Panginoon ng mabubuting bagay. Ganyan din sa ating kapwa-tao. At sabi ng Biblia ay mahalin natin ang kapayapaan. Amen. At sa pamagitan po nito, binabantayan natin ating mga puso. At nang sa gayon, maranasan natin yung kapayapaan na inilaan na sa atin ng Panginoon. Now, kaibigan, kung kayo po ay first time na napadako sa ating Bible study at gusto niyo po maranasan ang kapayapaan ito, simple lang. God is inviting you to receive His Son, Jesus, bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Kasi pag hindi po ninyo tinanggap at kinilala si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, dahil tayo po may free will, hindi po pwedeng kumilos ang Diyos sa inyong mga buhay kung hindi niyo po siya papahintulutan. But praise God, napakagandang opportunity po nito na kapag tinanggap niyo ang Panginoong Jesus at pinaniwalaan that He was raised from the dead, binibigyan niyo na po siya ng karapatan na manghimasok at pakialaman ng inyong buhay. At kapag siya po ay nanghimasok at may pakialam sa inyong buhay, tinitiyak ko po sa inyo, mararanasan niyo po ang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito sa inyong mga puso. Buksan ang inyong mga labi. At buksan din ang inyong mga puso. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili, walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong pagdurusa at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo ang aking kasalanan. Salamat po, aking Diyos. Salamat po dahil ako'y matuwid na sa iyong harapan. At dahil dito, ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, binuksan ang inyong mga labi, kalinsabi ng inyong mga puso, manampalataya po kayo po ay isa ng bagong nilalang. Kayo po ay isa ng anak ng Diyos.
At ang kinin po ninyo yung kapayapaan na inilaan na sa iyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po yung uri ng kapayapaan na hindi po kayang ibigay ng mundo. Amen. At para sa inyo naman, mga kaibigan, mga kapatid natin, na marahil napapansin nyo, but hindi ako nawawala ng karamdaman. So I pray na natuntun na po natin yung ugat kasi kailangan po natin bantayan ang ating mga puso. Yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng pasakit, ng kapaitan, ng samaan ng loob, kung may mga tao pong nananakit po sa inyo, iwasan nyo na po iyon. Patawarin nyo na sila. Pabayaan nyo na po sila. Kung ito naman po yung magdadala sa atin ng kapahamakan at maapektuhan, masaktan na ating mga internal organs, wag na lang. So, bahala na po ang Diyos sa kanila. Ang pinakamainam po ang kinin natin, ang mga mabubuting pangako sa atin ng Panginoon. At pakawalan nyo na po ang inyong mga sarili sa mga sama ng loob. Yes, dapat po ay mag-isip na lang tayo ng mga bagay na magbibigay ng papuri sa ating Panginoon. At ito po ay makaka-apekto sa ating kaluluwa at sa ating mga pisikal na katawan, including our internal organs, nang sa gayon makaligtas po tayo, makaiwas tayo sa anumang mga karamdaman. Amen. Yan po ang paalala sa atin ng Philippians chapter 4 verse 8. And I would like to pray for you. Let's pray. Ama, maraming salamat po sa kapatid na ito. Naniniwala po kami na hindi po aksidente na siya po ay nanunood sa ngayon. Dahil naisin mo po na agapan, anuman po yung pwedeng sakit at karamdaman na kanyang mararanasan. Dahil sa pasakit na kanya pong nararanasan sa ngayon, dulot ng mga tao na nananakit po sa kanya. Lord, thank you sa iyong kapahayagan na kung saan tinuturuan mo kami na i-focus namin, bigyan namin ng tuon, hindi po yung mga tao sa paligid namin, because ang iyong mga pangako, ituon namin ang aming mga mata kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa na sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, O Diyos, kapag nakatuon na aming kaluluwa, ang aming mga mata sa Kanya, magkakaroon po ito ng malusog, hindi lang na aming kaluluwa, kalusugan din para sa aming physical na katawan, kasama na aming mga internal organs. Father, we thank you so much for giving us this opportunity na mapag-aralan po ang napakayamang salita mo dahil naisin mo maranasan namin ang kapayapaan na inilaan na sa amin ni Kristo. And this, Lord, we pray in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Yes, yung mga kaibigan, thank you po for joining me. It's 33 minutes after 8 at tayo po'y nasa last leg na ng ating programa. And this is Solution with Laverne Ducot. Amen. At salamat po sa inyong mga kaibigan ko na sinasamahan po ako. And salamat kay Sister Dan Guevara. Thank you, Lord, sabi niya. At meron pong prayer request dito. Please pray for Sister Libay Sarili, our pastor's wife, confined in hospital. Sabi ni Sister Emily Sumabong. Kapatid, ito po pang hawakan natin. We believe na that through Jesus' stripes, yung pastor's wife po ninyo na naka-confine sa hospital, she is already healed dahil po sa mga ginawa po ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Claim it. Claim it in Jesus' name. Amen. Salamat din po kay, of course, Brother Andres Mendoza. Thanks po, Pastor Laverne, for a very inspiring message. Amen. Kay Sister Maylene de la Cruz Gale. Amen. Thank you, Lord. And Sister Tess Yunela Estanislau, salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat din kay Sister Dolores Santa Ana. Ay, si Sister Dolores pala ito. Salamat po for joining me tonight. Sister Gigi Cristobal Mendoza, Brother Ricky Villarasa Luisito, Brother Ruel Paganpan, ating mga kaibigan sa Taytay, and Sister Lizelle Flores Pilotti, na kapatid ni Sister Amiel, at Brother Fidel Gabiola. Maraming salamat din po kay Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. At amen po, and thank you for that timely message po, sabi ni Sister Sally Jeronimo Rayo. Amen. At salamat din kay Sister Pauline Ebigueco. Now, mga kapatid, yung pong kapayapaan pala, ang ganda, ito yung kapayapaan at sadyang kakaiba talaga kapag si Lord ang kumilos. Ito yung kapayapaan na kahit meron kang dinadala, meron kang kinaharap na problema, mahimbing pa rin yung tulog mo. Wow! Ito po yung kapayapaan na inilaan na at binikwith na sa iyo ng Panginoon. All you have to do, kung hindi mo nararanasan ito, una sa lahat, you have to believe. And then, when you believe, receive it. Panginoon, thank you. Kapag kayo po'y wala pang tulog for the longest time, hindi po maayos yan. Hindi ho makakabuti yan sa inyong kalusugan. Receive
the gift of tulog. Biyaya po yan. Amen. Gayahin mo si Pedro. Kahit po liwanag na no anghel, hindi siya nagising. Tinapik pa siya para gisingin lang. Amen. Ito ang kapayapaan na meron po ang Panginoon. So, mga kaibigan, once again, magpapasalamat po ako sa inyo. And kung kayo po ay naghaharap ng church, kami po ay matatagpuan sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CB Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At ang atin pong church ay sumasanyo every Sunday at 9:30 a.m. Solution Grace Church. Magsama-sama po tayo. Napakaganda po na nagsama-sama ang mga magkakapatid. Amen. Na tayo po'y sama-sama magpuri sa Panginoon. Salamat kay Sister Leonora Dacumos, kay Brother Albert Ojero, si Sister Medi Remo, Sister Maylene de la Cruz Gale, Sister Lucy Torres. Siya ba yung asawa ni Richard Gomez? Brother Andres Mendoza, Sister Emily Sumabong, Dang Guevara, sino pa ba? Brother Andy Magalong mula sa Kuwait. Hello, Brother Andy, kumusta po kayo? Brother Fidel Gabiola, Sister Helen. Ang hirap din kasi na kanyang apelido. Sister Jackie Alcantara, kumusta ka na? Sister Carmelita Mendoza Hanoras, maraming salamat din po. Kay Sister Maylene Patalino Magadia, Sister Simple Person, at mga kapatid, please don't forget, sabihin ko na yung pangalan, let's pray for Doc Willie Ong. Sana makakilala rin po siya sa Panginoon. Yun lang po ang aking puso talaga. At siya mismo bilang doktor, pinapatotohanan niya po yung ating matagal nang sinasabi dito sa ating programa. So, kapatid, ang gusto ko ipaalala sa inyo, let us just do the casting. Pag may problema kayo, bigyan natin sa Panginoon. And let Jesus do the caring for us. Amen. So mga kapatid, as we end, gusto ko pong iwan sa inyo sa ngalan ng aking pamilya. Kasama ko dito si Mami Jo, si Kuya Aves, si Yani, aming bunso. Nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John 1:2. Napapanahon po ito, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.